ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Isang 35 anyos na lalaki patay matapos pagbabaril ng hindi pa nakikilalang sospek sa lungsod ng Santiago. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Diane Valdez. Dead on the spot ang isang lalaki na nakilalang si Nathaniel Serafica, 35 anyos, residente ng Barangay Baluarte sa Santiago City, Isabela matapos itong pagbabarilin ng isang lalaki. Nagawa pa umano nitong makapag-iwan ng hinihinalang inisyal na pangalan ng suspect. Ayon sa isang concerned citizen, pasado alas 8 kagabi nakarinig sila ng sunod-sunod na putok. Nakarinig po ako ng nililipad lang po ako sa labas. Ang akala ko po yung mga bata nag-overam doon. Tapos po, babas na lang po yung kumari ko nagsisigaw na gano'n na po yung nangyari sa kanyang asawa. Nang makapanayam ko ang asawa ng biktima, wala naman raw nakaalitan ang kanyang asawa. Wala naman po ako alam na nakaalitan ng asawa ko. Pagkagaling naman po niya sa trabaho, umuwi siya dito agad-agad. Tapos tinulungan niya ako mag-alaga sa mga bata. Hindi ko po alam na gano'n yung mayayari sa kanya. Base naman sa paunang investigasyon ng Santiago City Police Office, 10 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. At nagtamo rin ang biktima ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na sanhi ng agaran niyang kamatayan. Agaran namang naaresto ang isang lalaki na itinuturong suspect sa pagpatay. Nasabat sa kanya ang isang 9mm pistol na pinaghihinalaang ginamit sa pagpatay. As of now, it is under the process of investigation. Ang suspect ay kadotang pipaling sa nangyari. During the arrest, nakuhanan ng 9mm pistol ang suspect, which is yung Glock 17. And the said firearm was not registered at walang papel na may pakita ang suspect. Inantay na lang rin namin yung resulta ng paraffin and ballistic examination. Kung magmamatch ba yung bala na nakuha sa victim at kung talagang nagpaputok ba ng baril ang suspect. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pahayag at agad ding itinanggi ng kanyang asawa ang bintang sa kanya. Akala po kasi ng asawa ko may relasyon kaming dalawa ni Nathaniel. Pero alam ko po hindi niya magagawa yun. Nasa kustodiya pa din ng Santiago City Police Office ang naturang suspect na patuloy na sumasailalim sa masusing investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Diane Valdez. Antabayanan ang mga susunod pang detalye sa SCR News Flash. Alam mo naman siguro kung bakit nandito ka. Yes, sir. Ano? December 1, alas 8 ng gabi. Familiar sa'yo yung date na yun, ano? Yes, sir. Ngayon pa lang, sir. Nasabi ko sa inyo, wala akong kasalanan. Nung gabing yan, pinagbabaril si Serafica sa harap ng kanilang bahay. Walang nakakita. Pero, may mga ebidensya. Sir, kahit anong ebidensya pa yan, wala akong kinalaman dyan. Anong alam ko dyan? Ayoko ng maraming salita. Bakit mo pinatay? Ito nga siya pinatay, sir. Wala akong pinatay na kahit sino. Anong alam ko dyan? Hindi ka ba nakakaramdam ng awa? Pinagbabaril mo si Serafica. Sir, wala nga akong kasalanan. Maniwala kayo. Mali ang binibintang niyo sa akin, sir.
Tingnan natin. Isang 5 years old at isang 2 years old at buntis na asawa ang naiwan ni si Rapika. Sir, may anak din ako. Naghihintay sa bahay. Ngayon, nandito ako, pinipilit nyo sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Exactly! Di ba naaawa ka sa anak mo? Eh ba't hindi ka naaawa sa mga anak ng pinatay mo? Di ko nga siya pinatay. Bakit ba paulit-ulit kayo? Di ko nga siya pinatay. Ah, sandali. Di ba familiar sa'yo yung gamit na yan? Ah, wait. May ID dito eh. Ang sabi dito, Acosta Morian Magbayan. Di ba ikaw to? Oh, kamukha mo eh. Di ba? Di ba ikaw yan? Di ba? Di ba ikaw yan? Di ba matapang ka? Sige, saktan mo ako. Police brutality yan. Anong masasabi mo? Nakita itong mga to sa crime scene. 5 metro ang layo sa pinangyarihan. Yan ang hindi ko alam, sir. Tagal na nga nawawala sa akin yan eh. May 1 linggo na. Paano napunta to doon? Imposible na doon makikita sa crime scene na yon itong mga gamit mo. Malamang meron pang ibang kaaway yan. Baka sineta pa lang ako. Kaya nandyan yan. What do you mean? Meron pang ibang kaaway? Bakit? Nakaaway mo na ba to dati? Oo! Kabit yan ng asawa ko. Salit sa lipunan. Panina ng pamilya. Nakakalungkot mong sabihin, ano? Pero ang asawa mo nagsabi sa akin na may alitan kayo dati. Binantaan mo pa daw ito, napapatayin mo siya. Totoo ba yun? Oo! Isa pa yung mananding yan. Nagtatanggol pa yung hayop na yun. So umaamin ka nga na pinatay mo siya. Hindi pa rin. Hindi pa rin? Hindi. Mabuti nga sa kanya. Kung sa bagay, base sa mga reaksyon mo, matindi talaga ang galit mo sa kanya. Kaya pala, inubos mo yung balang binili mo sa Z Armory. Nagsasabi mo. Sabi mo kanina, itong wallet na to, nawala ng 1 linggo nakaraan. Tama? Oo. Eh bakit may resibo dito? Eto, tingnan natin. Oh, may resibo na bumili ka ng bala December 1, 2023. Ano to? Kasi sa araw na to, nung pagbili mo ng bala, ito rin yung araw na namatay si Rapika. Ito oh, Z Armory Guns and Ammo. 10 pieces, 9mm bullets. December 1, oh. Huli ka na. Sampung 9mm cartridge ang nakita doon sa crime scene. At 9mm Glock 17 ang nakuha sa'yo nung naaresto ka. At ito pa matindi. Lahat ng balang nakita doon sa katawan ng bangkay ay nag-match doon sa baril mo. Ano masasabi mo, Mr. Acosta? Ebidensya na nagsasabi. Kung ganun pala, para saan pa yung interrogation na to? Para sa'yo. Alam mo, wala kang magagawin kundi umamin na lang. Kasi baka pag umamin ka, mabigyan ka pa ng konsiderasyon o mapababa pa ang sentensya mo. Kaya umamin ka na, huwag mo na kami pahirapan pa.
Hoy! Makinig ka! Ayusin mo yung upo mo! Kung ako sa'yo, aamin na ako. Huwag mo na akong pahirapan. Ano? Alam mo, Mr. Acosta, maikli lang ang pasensya ko. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na. Kasi kung hindi, mabubulok ka lang sa kulungan. Isipin mo na lang yung mga anak mo. Paano pag lumaki silang walang ama? Di ba? Makipagtulungan ka na lang sa amin. Kahit anong sabihin mo, sir, wala kang mapipiga. Kahit ano ebidensya pa yan, wala akong ginawa. Alam mo, pinapahirapan mo pa ako eh. Umamin ka na kasi. Sir Matt, can you come outside for a moment? Swerte mo. Masyado akong mainit mo. Natigas eh. Mga, Mr. Marlon Acosta, ako si Jeff. Mukhang nagkakainitan kayo kanina. Magalitin talaga yan si Sir Matt. Buti at nakapagpigil pa kanina. Ilang beses na rin talaga nare-reklamo yun si Sir Matt. Kaya sabi ko nga sa kanya, ako na mag-interrogate sa'yo. Kaya kung makikooperate ka sa akin ngayon ng maayos, hindi na ulit kayo magtutuos. Kaya ikaw bahala. Depende naman sa'yo kung gusto mo siyang makita ulit, gusto mo pa siyang ma-meet ngayon. Ayun lang. Kaya ngayon, ako naman ang magtatanong sa'yo, bakit mo nagawa yung krimen? Ulit-ulit na lang. Kanina ko pa nga sinasabi na wala akong kilalaman dyan, sir. Bakit ba ayaw niyo maniwala? Matibay ang mga ebidensya ang hawak namin laban sa'yo. Kanina pa yun sinasabi niyo yung ebidensya na yun, sir. Wala na kayong mapakita. Sige. Resulta ng ballistic examination na nag-match sa baril na nakuha sa'yo, yung mga balang nakuha sa katawan ng biktima. Wallet na naiwan sa crime scene. Kaninong wallet yon? Wallet mo yon. At eto pa, inisal ng pangalan mo na nasulat pa ng biktima mismo bago siya lagutan ng hininga gamit yung dugo niya. At ayon sa panayam namin sa misis mo, nagkaroon kayo ng malalang away ng biktima bago maganap yung krimen. At dahil daw sa pagsiselos, tama ba? Lagi namin pinag-aawayan yan. Lagi namin pinag-aawayan yung hayop niyan. Pag wala nga ako, sir, lagi nga sir nakikita eh. Kaya naman siguro nagawa mo yung krimen. Yes, sir. Oh, ay! Hindi pala, sir. Hindi ko yung magagawa, sir. Sa bagay, kung ako man nasa sitwasyon mo, baka nagawa ko rin yung ginawa mo. Masama talaga sa pakiramdam na natatapakan yung pagkalalaki mo. Naintindihan ko yung nararamdaman mo, pero hindi talaga tamang pumatay ng tao. Simula kanina, kitang-kita sa'yo na guilty ka. Hindi mo may tatago sa mga kilos mo at pananalita mo. Oo, siguro confident ka o sigurado ka sa mga sinasagot mo. Pero ba't hindi ka makatingin ng diretso sa mga nagtatanong sa'yo? Umamin ka na. Wala ka nang ibang magagawa. Baka sa pag-amin mo, bumaba pa yung sentensya mo, di ba? Pero wala akong ipapangako sa'yo tungkol sa bagay na yan. Ngayon, tatanungin ulit kita, ikaw ba ang pumatay kay Nathaniel Serapica? Yes, sir. Paano at bakit mo ginawa yung krimen? Maaari mo bang ilan? Yung 13th month pay ko. Di ba pinagsabihan na kita dati? Bakba, nigas ng ulo mo? Wait lang. Layo-layo mo nga yung asawa ko. Hindi. Oh, saglit. Hindi, mali ka nang iniisip. Isa ka rin! Dinala kita ng pagkain dito, tapos ito madadatnan ko. Hindi nga totoo yun kung ano-ano kasing iniisip mo. Tatanggol mo pa itong buka na to. Hindi, mali ka kasi nang iniisip. Ano mo ah? Ano ba? Ano ba? Bakit kita isang beses kasama ang asawa ko? Papatayin na kita.
Sama kayong dalawa! Sir, kasalanan mo pong namin kung bakit siya namatay, sir. Kung hindi siya lumalandi sa aking sawa, sana okay lahat. Di sana buhay pa siya ngayon. Napalagaan pa lang ang pamilya ko, sir. Naintindihan kita. Pero alam mo ba dahil sa ginawa mo, mas nagkaroon ka ng malaking problema. Kaya, ayun, wala na tayong magagawa. Nagawa mo na eh. Pero sana, hindi na ito mauulit kapag nakalabas ka ulit. O ayun, okay na. Mr. Acosta's confession was later used against him in his trial. With the collaboration of all the physical evidences gathered at crime scene, he was convicted by final judgment with a penalty of reclusion perpetua.